Hi everyone, Gian here. Our Bible verse for today is all about Luke 10:38-42. Pero bago ko sabihin yung verse, lagi natin alalahanin is yung pagsamba ay dapat laging mula sa puso, hindi lang makapagsamba. Huwag natin hayaan na gayahan ng ibang religion na basta makasamba lang. Dapat every time na nagsisimba tayo, nagbibigay tayo ng kapurihan or worship sa ating Panginoon Diyos, dapat mula yun sa ating puso. Yung iba kasi mo on chanting, based on chanting, paulit-ulit na sinasabi or mga orasyon. So sa atin bilang Christians, what matters is the heart. Kung ano laman ng puso mo na nangusap, genuine sa harap ng ating Panginoon Diyos. So, Luke chapter 10:38 hanggang 42. Sabi dito, as Jesus and his disciples were on their way, he became to a village where a woman named Martha opened her home to him. So, mayroong magkapatid si Martha and Mary nang welcome nila si Jesus Christ. She had a sister called Mary who sat the Lord's feet listening what he had. And si Mary, habang natutulog ang Panginoong Jesus, si Mary talagang tutok na tutok siya na makinig. Pero si Martha, sabi dito, but Martha is distracted by all the preparations that had to be made. Busy siya sa pagmamaasa ng tinapay or paghugas ng pinggan, pagluluto. And then, she came to him and asked, Lord, don't you care that my sister has a lot to do by myself? Tell her to help me. So, ito niya si Jesus Christ na sabihin na, pwede po ba na sabihin niyo yung kapatid ko na tulungan ako? Kasi marami akong dapat gawin. And sabi ni Jesus Christ, Martha, Martha, Lord, and you are worried and absent about many things, but few things are needed, or indeed only one. Mary has chosen a what is better, and it will not be taken away from her. So, worship has a priorities. Mas priority mo na makasama mo yung mga kasama mo sa worship. Kasi ang worship, meron palang priorities na dapat natin gawin. Kaya nga sinabi ko choose the better. Nakakalagod sa Panginoon yung ginawa ni Martha na pagpe-prepare ng pagkain, 'di ba? There's nothing is wrong with that. Pero yung kay Mary, mas pinili lang niya na hindi porket paglilingkod sa Panginoon yung pagsaserve, dapat yun yung pinakatama mong gawin. Kumbaga, sinabi nga ni Panginoong Diyos, Martha, Martha, masyado ka nababali sa maraming bagay. Pero si Maria, nakatutok siya sa Panginoong Diyos. Mas pinili niya yung mas mabuti. Pinili niya makinig sa ating Panginoong Diyos. So, worship has a priorities. And, kung tatanungin ka, parang mag-overtime ka ba sa ngayong linggo sa pagtatrabaho, kikita ka sa pera dito, o magbibigay ka ng time para makapagbigay worship sa ating Panginoong Diyos. So, it's all about choice. Although, lahat ng ginagawa natin is parehas pagsamba. So, huwag natin kalimutan yung pinaka-importante sa lahat. To commune with God. Busy tayo sa pakikipag-fellowship minsan sa tao, pero yung pakikipag-fellowship sa Lord, yun yung nakakalimutan natin. So, huwag natin kalimutan na busy tayo sa kaharian ng Diyos. Pero yung nakaupo doon sa kaharian ng Diyos, minsan nakakalimutan natin. Hindi natin nakakausap. Ministries can be a distraction also kung hindi natin nagagawa yung pinaka-importante. Yun yung i-connect mo yung sarili mo sa ating Panginoong Diyos, kay Jesus Christ. So,
dapat lagi tayong may top priority na minsan sa dami nating ministry nakakalimutan natin. O nga no, busy tayo sa maraming bagay, sa mga bagay na alam natin na pwedeng makabigay ng kaluguran sa ating Panginoon Diyos. Kunyari, yung pag-basketball, o pag-aayos sa ministries, mga gamit, sa busy tayo sa pag-memorize ng kakantahin mo. Pero tandaan mo, ano ba yung pinaka-top priority? Kahit ginagawa natin lahat ng yon, but even we don't commune with God, we're doing it wrong. So, prioritize our priorities. Ano ba talaga yung priorities natin? Let's identify. Bilang Kristiyano, ano yung pinakamahalaga sa atin? Pinakamahalaga sa atin is commune God, fellowship with God, to honor God, to worship God, to enjoy fellowship with the Lord. Kasi hindi ka magkakaroon ng minsan ang hirap kasi may time with family, time with friends, with time with workmates, ang problema doon. But pag nakafocus tayo sa lahat ng yon, nakakalimutan natin yung time with God. Choose the greater glory of God. Lagi natin piliin yung pinaka magbibigay ng matinding kaluwalhatian sa Diyos. Choose the greater glory of God. Nalulugod si God kapag pinaghahanda mo siya. Katulad ng ginawa ni Martha. Nagpe-prayer ng pagkain, tinapay, nagugas ng bigan, di ba? Nakakalugod na sa Panginoon yun. Pero, there's an action that can bring a greater glory to God. Ano yun? Yun yung ginawa ni Maria. Tumutok siya sa ating Panginoong Jesus, nakinig siya sa bawat sinasabi. Po siya sa paan ng Panginoon para makinig sa tinuturo ng ating Jesus. Maraming gagawin sa buhay natin, maraming hugasin, maraming lilinisin sa bahay natin. But sometimes you have to choose what is the best priority. And I want to share yung choose the greater glory to God, and at the same time, may mga priority tayo. Example, ako tumang-tuma ako dito kasi imagine mo minsan mayroon kang pera, pero anong pipiliin mo? Pang tithes mo yan o gagastusin mo kasi yung anak mo may sakit? Minsan may mga priority tayo na we have to do what is for the greater of glory of God. At yun dapat po yung isipin natin, alalahanin natin. Si God, gusto niya nagbibigay ka ng tithes sa Kanya, pero alam din niya kung ano yung mga dapat priority na bigyan mo, paglaanan mo. Ako tamang-tama ako dyan kasi alam kong nagagamit ko minsan yung pera sa hindi naman dapat priority. Kaya parang nagkakagipit na ikaw pa, nagigipit ka kasi alam mo na hindi naman dapat yun yung pinaglalaanan mo, pero uubos mo yung pera sa ganun. Kaya ako dito, aminado ako na tatamaan talaga ako dito kasi minsan mas pinipili ko pa yung hindi nakapagbigay ng greater glory kay God. Mas pinipili ko yung bagay na makakapagpasaya sa akin, pero panandali ang bagay lang pala yun. So, dapat aware tayo doon. Diba? Binigay ni God yun, blessings yun. Binigay ko sa church, ko sa tithes, diba? So, pero minsan, kailangan, lalo na pag sa family mo, diba? May mga priority tayo. May mga kailangan tayong unahin. At si God, alam din niya yun. That will bring greater glory to God. Tatandaan niyo po yan. Thank you and hope worship has priority. Alamin mo yun. Thank you and God bless.